Mismong si Luka Doncic na mga idol ang nagsabi na isa sa mga nagpahirap sa kanila sa Game 1 ay si Kristaps Porzingis, gayong napakarami nga itong nagagawa ng hindi nila kayang bantayan at pahintuin kagaya na lamang ng ginagawa nitong high post at low post play. Meron rin naman nga itong shooting sa mid-range at maging sa 3-point line, plus kayang-kaya rin naman itong depensahan ang lahat ng posisyon. Kaya sa kanya nga talaga sobrang nahirapan ang Dallas at dahil dyan inaasahan pagtutuunan ng pansin ng kanilang team ang adjustment para mapigilan si Porzingis. At ayon nga sa isang isinuggest ng isang analyst, isa nga sa mga paraan upang mapabagal ito sa pamamagitan ng pag-double team sa kanya sa gagawing post-up plays. Wala rin naman silang big man na kayang solohin ang pagbabantay kay Porzingis, kaya kailangan nga nila itong gawin kahit napakadelikado ito. Ngunit kung sakali man nga pong maging epektibo ang ganitong estratehiya, maaari nga pong mapabagal nila ang opensa ng Boston sa Game 2. Samantala, ayon nga po sa inilabas na balita sa social media, pupunta na nga ang superstar ng Miami Heat na si Jimmy Butler sa lugar ng San Francisco. At matapos lamang nga kumalat ang ganitong klaseng balita, marami nga pong mga fans ang nag-espekula na pupunta nga daw si Butler sa San Francisco para sa Golden State Warriors. Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, ng isa nga si Butler sa mga nagdaang superstar at napabalita na pwedeng makuha gamit si Klay Thompson. Malaki ang posibilidad na umalis na si Klay sa kanila dahil free agent na nga ito. And since ayaw nilang mawala ito nang wala silang nakukuhang kapalit, posible nga pong i-offer na lamang ito sa Miami kapalit si Jimmy Butler na questionable na ang future sa kanila. Ngunit nilinaw rin naman ni Butler na pupunta lamang siya sa San Francisco para magbakasyon lamang at wala nang iba pa. Ibig sabihin, hindi rin naman niya kakausapin ng Warriors para sa posibleng trade na gagawin nila sa Miami Heat. Sa kabilang banda, desidido nga talaga mga idol ang Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Don Hurley bilang bagong head coach sa kanilang team. Sa katunayan, ayon nga sa pinakahuling inilabas na balita, inofera na nga nila ito ng kontrata na aabot ng 8-year $100 million contract sa ginawa nilang meeting kasama sina Jenny Buss, Rob Pelinka at Don Hurley. Gusto nga po ng Lakers na gumawa ito ng bagong sistema sa kanila na sisimulan nila ito sa pagpapa-improve sa mga batang malalaro kagaya ni na Austin Reeves, Rui Hachimura at si Max Christie. Yes mga idol, hindi nga dito nabanggit si D'Angelo Russell, kaya nangangahulugan lamang wala talaga silang plano sa kanya ngayong off-season at mukhang pababayaan lamang nila ito sa free agency. Maliban dyan, focus rin naman ng kanilang team ang pagkuha ng bagong sentro sa trade, sa free agency at maging sa NBA draft. Kaya hindi nga kayo dapat pang magtaka kung bakit iba't ibang mga pangalan na big man ang didikit sa kanilang kupunan. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.